Ito ang nakagigimbal na kuwento ng pagbubuntis ng isang Pilipinong lalaki na nasa edad 50 na naglakbay sa liblib na kapatagan ng Mongolia. Doon, nakatagpo siya ng isang tribo at ang tatlong magkakapatid na babaeng Mongolian na kailangang magbuntis sa isang dayuhan upang maipagpatuloy ang kanilang angkan. Si Leo Sandoval ay isang Pilipinong lalaki na kalalagpas lang sa edad na 50. Dati siyang matagumpay na nagtatrabaho sa departamento ng pananalapi ng isang malaking kumpanya sa Makati, ngunit matagal nang gumuho ang kanyang buhay may asawa at dumaan siya sa maraming pagsubok. Isang araw, nagpasya siyang iwan ang kanyang trabaho. Bago pa mahuli ang lahat, gusto niyang libutin ang iba't ibang sulok ng mundo. Wala na siyang masyadong ugnayan sa kanyang pamilya. Ngunit ang katotohanang halos hindi pa siya nakalalabas ng Pilipinas sa buong buhay niya ang lalong nag-udyok sa kanya. Pagkatapos ng kanyang diborsyo, naging magulo at walang direksyon ang kanyang isipan, ngunit sa edad na mahigit 50, sa wakas ay binitbit niya ang kanyang backpack at nagtungo sa ibang bansa. Sa simula, ikinonsidera niya ang Timog Silangang Asya o Europa, ngunit biglang pumasok sa kanyang isipan ang malawak na kapatagan ng Mongolia na napanood niya sa isang dokumentaryo. Isang lugar na abot-tanaw ang abot ng kapatagan, kung saan may mga taong namumuhay pa rin bilang mga nomadiko, isang liblib na lugar na hindi pa gaanong naaabot ng sibilisasyon. Gustong-gusto ni Leo na tumalon sa tanawing iyon. Nais niyang maramdaman ang kalayaan sa isang di pamilyar na lugar. Sinabi ng isang kakilala niya na ang Mongolia ay hindi madaling lakbayin dahil bukod sa mga lungsod, ito ay puno ng malalawak na kapatagan, disyerto, at mapanganib na lupain. Ngunit habang tumitindi ang hamon, lalo siyang nako-curious. Sa isang online community, nakilala niya ang isang Mongolian interpreter na nagsabi sa kanya na may mga maliliit na tribo pa sa kanluran o hilagang kanlurang rehiyon na may kaunting ugnayan sa labas ng mundo. Pagdating ni Leo sa Ulaan Baatar, dahan-dahan siyang nagsimulang maglakbay pa kanluran. Umupa siya ng sasakyan na magsisilbing kanyang personal na transportasyon at nagdala siya ng translation device at diksyonaryo na inihanda niya mula pa sa Pilipinas. Nag-aral din siya ng ilang pangunahing pagbati sa Mongolian. Inaasahan niyang mababa ang tsansang may nakakaintindi ng Ingles, ngunit iniisip niyang, bahala na. Pagkatapos ng ilang araw na paglilibot sa paligid ng Ulaan Baatar at mga kalapit na maliliit na bayan, pumasok na siya sa mas liblib na lugar. Habang papalayo siya sa lungsod, lalong nasisira ang mga kalsada at nawawala ang signal ng cellphone. Ngunit sa halip na kabahan, mas naramdaman ni Leo ang kalayaan. Tila nawala ang abalang buhay niya sa Maynila, ang sakit na idinulot ng diborsyo at ang mapanuring tingin ng mga tao. Ngayon, tanging siya at ang malawak na kalupaan na lamang ang naroroon. Makalipas ang ilang oras na pagmamaneho sa hindi sementadong kalsada, bigla siyang napunta sa isang tiwangwang na tanawin. Malakas ang ihip ng hangin na nagpapalipad ng buhangin, at maliban sa malabong anino ng mga kabundukan sa malayo, walang bakas ng anumang pamayanan. Mayroon siyang sapat na pagkain, tubig, at gasolina, ngunit hindi niya alam kung kailan at saan siya makakakita ng isang nayon. Bahagya siyang kinabahan sa isiping, paano kung maiwan akong mag-isa sa gitna ng kapatagan? Ngunit alam niya mula pa sa simula na ang paglalakbay na ito ay puno ng panganib, mga lobo o ligaw na aso na gumagala sa kapatagan, pabago-bagong panahon, at posibilidad na maligaw walang madali sa mga ito. Binuklat muli ni Leo ang mapa sa loob ng kanyang sasakyan at sinubukang maghanap ng pamilyar na lugar. Ngunit dahil sa masungit na tanawin, nawala na rin ang kanyang eksaktong direksyon. Sa ibabaw ng tigang na kapatagan kung saan kahit isang karayom ay mahirap hanapin, nagtiwala na lamang siya sa kanyang kutob at nagpatuloy. Isang hapon, pagkatapos ng kalahating araw na pagmamaneho, may natanaw siyang maliliit na tuldok sa malayo. Nang tingnan niyang mabuti, mukha itong isang maliit na pamayanan ng ilang mga ger. Pagod na si Leo dahil sa matinding sikat ng araw, ngunit nakaramdam siya ng ginhawa sa nakita. Kung iyon ay isang grupo ng mga tirahan ng mga Mongolian nomad, tiyak na makakahanap siya ng mga tao, tubig at matutulugan. Habang papalapit ang kanyang sasakyan, nakita niya ang humigit kumulang 8 ger na nakakalat. Sa paligid, may mga kambing at tupa na nanginginain, at ilang tao ang sumulyap sa kanyang direksyon. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan
at bumati sa simpleng Mongolian. Sinubukan din niyang bumati sa Ingles, sakaling may nakakaintindi, ngunit medyo alanganin ang kanilang reaksyon. Gayunpaman, hindi naman mukhang gusto siyang paalisin. Lumapit ang ilan at sinenyasan siyang sumunod. Noong gabing iyon, sa pamamagitan ng hirap na pakikipag-usap, na ipaalam niya na siya ay isang Pilipino at naglalakbay. Tila namang harin ang mga taga-nayon at binigyan siya ng karne ng tupa at tsaa na may gatas. Bilang pasasalamat, ibinigay ni Leo ang dala niyang mga pagkaing Pilipino tulad ng dried mangoes at ilang maliliit na souvenir bilang tanda ng kanyang mabuting hangarin. Isang napakaliit na tribo ang nayong iyon. Tinawag nila ang kanilang sarili na Zalin at sinabing matagal na silang namumuhay bilang mga nomad sa lugar na iyon. Hirap si Leo na maintindihan ang lahat ng detalye, ngunit sa pamamagitan ng pinaghalong Mongolian, ilang salitang Ingles, at mga senyas, unti-unti niyang naintindihan ang kanilang pamumuhay. Halos walang mga batang lalaki. Karamihan ay mga bata, kababaihang nasa katanghaliang gulang, at mga matatanda. Noong gabing iyon, habang natutulog sa isang sulok ng ger, nag-isip siya, bakit walang mga batang lalaki? Marahil ay nagpunta sila sa lungsod para maghanap ng trabaho o may iba pang dahilan. Hindi na ito pinag-isipan pa ni Leo at binalewala na lang. Ang plano niya noon ay manatili lamang ng 1 o 2 araw bago umalis. Kinabukasan, habang nagbabalak si Leo na libutin ang nayon, inanyayahan siya ng mga taga roon na sumama sa kanila. Kahit hindi sila lubos na magkaintindihan sa salita, ipinakita nila sa pamamagitan ng mga senyas ang balon, ang lugar kung saan nag-aalaga ng mga kabayo, at iba pa, at sa harap ng isang ger, natagpuan niya ang 3 kabataang babae na hindi niya inaasahan. Lahat sila ay mukhang mas bata kaysa kay Leo, marahil nasa unang bahagi ng kanilang 20s. Magkakamukha sila, ngunit bawat isa ay may kanya-kanyang ganda. Ang panganay ay may makapal at itim na buhok na nakatali sa kalahati, matangkad at mukhang mahinahon. Ang pangalawa ay may kulay kastanyas na buhok, isang masayang ngiti, at tila napakasigla. Ang bunso naman ay may buhok na maayos na tinirintas at tahimik lamang na nakikipagpalitan ng tingin. Kalaunan, nalaman niyang magkakapatid pala sila na may mga pangalang Jargal, Oyun, at Narin. Tila ipinakikilala ni Leo ng isang matandang babae sa magkakapatid. Nang bumati si Leo, ngumiti sila at tiningnan siya ng may pagtataka. Lalo na ang pangalawang si Oyun, na bumigkas ng maikling salitang Ingles na hello, at sumagot din si Leo ng hello, nice to meet you. Nagtawanan sila. Mukhang hindi sila lubos na magkakaintindihan sa Ingles, ngunit kaya naman ang mga pangunahing pagbati. Natural na nagkaroon ng pagkakataon si Leo na makipag-usap sa magkakapatid. Halos walang alam na Ingles si Jargal kaya nahirapan siyang makipag-usap, ngunit tinulungan siya ng kaunti ni Oyun. Noong bata pa raw si Oyun, sandali siyang nakapunta sa Ulaan Baatar kung saan siya natuto ng Ingles. Ang bunsong si Narin ay sobrang mahiyain at halos hindi nagsasalita, ngunit palihim siyang sumusulyap kay Leo na tila ba sinasabing estranghero siya. Noong hapong iyon, kasama ni Leo ang magkakapatid na naglibot sa kalapit na pastulan. Pinanood nila ang mga taga-nayon na nag-aalaga ng mga baka at tupa sa kabilang panig ng kapatagan. Ginamit ni Oyun ang kanyang limitadong Ingles para ipaliwanag ang buhay sa nayon. Ipinaliwanag niya na kakaunti ang mga lalaki at halos lahat ng mga kabataang lalaki ay umalis na. Binanggit din niya ang ilang matatandang tradisyon ng kanilang nayon. Nagtaka si Leo nang tanungin niya, paano na ang kasal at mga anak? Ngumiti si Oyun na may kakaibang ekspresyon at sinabing, mayroon kaming espesyal na kaugalian sa aming tribo. Upang maipagpatuloy ang aming angkan, minsan ay nakikipag-ugnayan kami sa mga dayuhang lalaki. Ang mga detalye, medyo mahirap pang ipaliwanag, sabi niya nang may pagkailang. Si Jargal naman sa tabi niya ay bumulong sa sarili nilang wika at ngumiti ng mahiyain kay Leo. Sa sandaling iyon, bahagyang kinilabutan si Leo. May kakaiba rito. Isang kaugalian kung saan nakikipag-ugnayan sa isang dayuhang lalaki para magkaanak. Bukod pa riyan, 3 silang magkakapatid at halos walang kabataang lalaki sa nayon. Biglang pumasok sa isip niya ang nakakatawang ideya na baka sa kanya rin nila hihilingin iyon.
Ngunit inisip niya itong biro lamang. Imposibleng mangyari ang ganoong bagay, di ba? Ang orihinal na plano ni Leo ay umalis sa nayon sa loob ng 1 o 2 araw at magpatuloy pakanluran. Ngunit dahil sa kabaitan ng mga taga-nayon at dahil unti-unti na silang nagkakaintindihan ni Oyon, gusto pa niyang makipag-usap at matuto pa ng mga kawili-wiling kuwento. Kaya't nagpa siya siyang manatili pa ng ilang araw para ma-check ang kanyang sasakyan at makatipid ng supply. Bukod pa rito, dahil hindi mahuhulaan ang panahon sa kapatagan, mas mabuting manatili muna siya sa isang ligtas na lugar. Lumipas ang ilang araw, naging mas malapit si Leo sa 3 magkakapatid. Lahat sila ay dalaga pa at kabilang sa mga kabataang babae na may pinakamalaking pag-asa sa kanilang angkan. Si Jargal, bilang panganay, ay may malakas na sense of responsibility at masigasig na ginagampanan ang mga gawaing bahay at pag-aalaga ng hayop na iniuutos ng mga matatanda sa nayon. Ang masiglang si Oyon ay puno ng kuryosidad tungkol sa kultura sa labas at buhay sa lungsod, kaya palagi siyang nagtatanong kay Leo tungkol sa Pilipinas at tinitingnan ang mga litrato sa kanyang cellphone. Ang bunsong sinarin, bagamat tahimik, ay may malambing na ngiti at minsan ay hinihilingan si Oyon na mag-translate para sa kanya. Araw-araw, inaanyayahan ng magkakapatid si Leo sa kanilang ger o sa iba't ibang lugar sa nayon. Pinauupo siya sa kanilang tabi at ipinapakita ang maraming bagay. Ang paraan ng paggatas ng kabayo o kambing, ang istruktura sa loob ng ger, ang pagputol ng kahoy, at ang proseso ng pagluluto ng tradisyonal na pagkaing Mongolian. Dahil unang beses niyang maranasan ang mga ito, pinanood niya ang lahat ng may pagkamangha, lalo na't napansin niya kung gaano kadetalyado si Jargal sa pagtuturo sa kanya. Bilang panganay, sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat ng dahan-dahan at nahulog ang loob ni Leo sa mahinahong pag-uugali ni Jargal. Isang araw, sa isang maliit na pagtitipon, napansin niyang pinagtitinginan siya ng maraming kababaihan at ilang matatanda habang nagtatawanan. Hindi alam ni Leo ang dahilan, ngunit tila siya ang pinag-uusapan nila. Sinabi ni Oyo na nasa tabi niya, kakaiba ang dayuhang lalaki dito. Lalo na't halos walang kabataang lalaki, kaya nagtataka sila sayo. Ngumiti si Leo nang alanganin at tumango. Ngunit pagkatapos noon, prangkang sinabi ni Oyon, kung papayag ka, maaari kang magsagawa ng isang espesyal na ritual sa aming nayon at magkaroon ng anak. Nalabis na ikinagulat ni Leo. Biglang kumabog ang kanyang dibdib sa kahulugan ng mga salitang iyon. Masyado pang maaga para gumawa ng konklusyon, ngunit may pakiramdam siyang baka pare-parehong naghahangad ng anak ang magkakapatid. Ilang araw pagkatapos, isang gabi, inimbitahan si Leo sa ger ng 3 magkakapatid. Karaniwan, sa ger ng isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang siya natutulog, ngunit sinabi ng magkakapatid na ngayong gabi, sa kanilang ger sila mag-uusap ng matagal. Naghanda si Jargal ng isang espesyal na sopas gamit ang mga sangkap na mahirap mahanap sa lungsod. Ang sabaw ng pinakulo ang karne ng tupa at gulay ay masarap, at humanga si Leo. Pagkatapos kumain, sa loob ng ger na bahagyang madilim, uminom sila ng mainit na tsaa habang nag-uusap. Si Oyun ang nagsilbing pangunahing tagasalin. Pagkatapos, tumingin si Jargal kay Leo nang may malalim na kahulugan at dahan-dahang nagsalita. Ang sinabi niya, na isinalin ni Oyun sa simpleng Ingles, ay ganito. May isang napakatandang tradisyon ang bawat angkan sa nayon. Dahil sa matinding kakulangan ng mga lalaki, kapag may dumating na dayuhang lalaki, tinatrato nila ito ng may kabaitan. Kung magustuhan ng mga babae ang lalaki, maaaring sabay-sabay na makipag-ugnayan ang 3 o 2 magkakapatid sa lalaking iyon para magkaanak. Kung gugustuhin ng lalaki, maaari siyang manatili sa tribo, at kung hindi, maaari siyang umalis. Ang mga anak ay aalagaan ng mga ina at ng buong komunidad. Hindi kailangang mag-alala ng lalaki tungkol sa mga anak na maiiwan sa nayon. Siyempre, mas maganda kung mananatili siya dahil sa responsibilidad. Habang nakikinig si Leo, hindi siya makapaniwala na may ganitong kaugalian. Narinig na niya ang mga sabi-sabi na may mga ganitong pangyayari sa ilang liblib na lugar sa Mongolia, ngunit hindi niya akalaing mararanasan niya ito mismo. Idinagdag pa ni Jargal, kaming 3 ay magkakapatid. Matagal na kaming walang asawa. At sa totoo lang, mahirap para sa aming angkan na walang mga batang lalaki.
Alam kong maaaring mabigat ito para sa iyo, ngunit sana ay magkaroon tayo ng anak ng magkakasama. Isang napakatapang na alok. Hindi lang isa, kundi tatlong magkakapatid ang nagnanais na magkaroon ng anak mula sa kanya. Nagulat si Leo at bumulong sa sarili. Nasa mid-50s na ako at sa Pilipinas. Hindi katanggap-tanggap ito at hindi ko alam kung kaya kong gampanan ang ganoong responsibilidad. Narinig ito ni Oyun at ipinaliwanag, hindi ka namin pinipilit, ito ay isang pagpipilian. Kung kailangan, maaari kang manirahan sa amin o kung hindi, maaari kang umalis. Ganito na kami nabuhay noon pa. Kahit na may hinala na siya, nabigla pa rin siya nang marinig ito. Ang tatlong magkakapatid ay tumingin sa kanya na may bahagyang pamumula sa kanilang mga mukha. Sina rin ay tahimik na nakayuko at tila namumula ang kanyang mga tainga. Lahat sila ay maganda at malusog. At lalo pang lumabas ang kanilang kakaibang ganda kapag suot ang tradisyonal na damit ng Mongolian. At ngayon, sabay-sabay nilang hinihiling na magkaroon sila ng anak mula sa kanya. At ito pa ay isang pinapayagang kaugalian sa nayon. Hindi ka pani-paniwala. Bumuntong hininga si Leo, hindi niya alam kung tatanggihan ba niya o tatanggapin. Napakabigat ng alok na ito, sabi niya. Tumango si Jargal at sinabing, hindi namin ito madalas na iniaalok sa mga dayuhan. Sa katunayan, may isang dayuhan noon na nagkaroon ng anak dito at umalis, ngunit matagal nang walang lalaking dumating pagkatapos noon. Kaya't ayaw naming palampasin ang pagkakataong ito. Idinagdag ni Oyon, huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo talaga, maaari kang umalis. Nag-isip si Leo at humingi ng panahon. Sumang-ayon ang magkakapatid. Sige, manatili ka pa ng ilang araw at pag-isipan mo, ngunit ang pakiramdam sa nayon ay tila puno na ng pag-asa na sa wakas ay may dayuhang lalaki na dumating sa kanilang angkan. Pakiramdam niya, kung mananatili pa siya ng ilang araw, natural na lamang na magaganap ang ritual ng pagsasama. Naging magulo ang kanyang isipan. Una, hindi siya tulad ng mga kanlurani na sanay sa malayang pag-ibig. Sa kulturang Pilipino, ang isang lalaking magpakasal sa tatlong magkakapatid nang sabay-sabay ay hindi katanggap-tanggap. Bukod pa rito, kung magkakaroon talaga ng anak, hindi niya alam kung paano niya ito pananagutan. Siyempre, sinasabi ng tribo na maaaring umalis ang lalaki. Ngunit para kay Leo, masakit isipin na iiwanan niya ang sarili niyang anak. Ngunit sa kabilang banda, ang sariling sitwasyon ni Leo ay isang problema rin. Pagbalik niya sa Pilipinas, wala na siyang masyadong koneksyon, matatag na trabaho o ari-arian. Kung maninirahan siya rito at magsisimula ng bagong buhay, hindi magiging madali ang pag-angkop sa wika at pamumuhay ng Mongolian, ngunit posible ang isang kakaibang pagpipilian na manirahan ng malaya sa kapatagan at magkaroon ng pamilya. Ang tatlong magkakapatid ay magaganda at mabait sa kanya. Sa araw-araw na pakikisama niya sa kanila, unti-unti na siyang nagkakaroon ng damdamin para sa kanila. Isang gabi, tahimik na dumating si Jargal sa ger kung saan siya natutulog. Halos lahat ay tulog na. Sa araw, mukhang seryoso si Jargal, ngunit sa gabi, kapag tahimik silang nag-uusap, lumalabas ang kanyang pagiging prangka. Sinabi niya, alam kong nasa 50s ka na, ngunit dito sa nayon, hindi iyon problema. May mga babae ritong nakipag-ugnayan sa mga lalaking mas matanda pa. Ang kailangan namin ay isang malusog na anak na magpapatuloy ng aming angkan at tiwala sa isang lalaki. Tanong ni Leo, sigurado ka ba? Matanda na ako at maaaring hindi na kasing lakas ng dati. Ngumiti si Jargal at sinabing, hindi ko naman iniisip na wala ka ng lakas. Sa pag-uusap nila ni Jargal hanggang hating gabi, naramdaman ni Leo na unti-unti nang bumubukas ang kanyang puso. Sa tatlong magkakapatid, si Jargal, bilang panganay, ay may maalaga at responsableng karisma. Naisip niya na kung maninirahan siya rito, maganda sigurong makasama si Jargal sa pagbuo ng isang pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, naging mas agresibo si Oyon sa paglapit kay Leo. Dahil marunong siyang mag-Ingles, sinabi niya sa simpleng salita, pwede tayong umalis. Pwede tayong pumunta sa lungsod. At gusto kong makita ang Pilipinas, isang di inaasahang alok. Marami siyang kuryosidad tungkol sa kung anong lugar ang Pilipinas. Nagulat si Leo sa reaksyon niya at nagtanong,
Pero paano mo iiwan ang nayon na ito? Ngumiti si Oyun at sinabing, si Jargal, ang magbabantay sa nayon. Si Narin, hindi ko pa alam, pero ako, gusto kong makita ang lungsod o ibang bansa. Si Narin naman ay nanatiling tahimik, ngunit kapag malapit si Leo, mabilis siyang namumula. Isang araw, habang kumukuha sila ng tubig at naiwan silang dalawa, biglang hinawakan ni Narin ang kamay ni Leo at tahimik na ngumiti. Kumabog ang dibdib ni Leo at bumulong si Narin sa maliit at malambing na boses, gusto rin kita. Wala nang iba pang salitang namagitan sa kanila, ngunit sa maikling sandaling iyon, naramdaman niya ang kilig sa buong katawan. Tila ba na iparating niya ang kanyang damdamin ng walang salita. Sa huli, dalawa na lang ang pagpipilian ni Leo. Una, tanggihan ang hiling ng magkakapatid at umalis. Sabi nila, kung walang lalaki, mahihirapan silang magkaanak at unti-unting manghihina ang kanilang angkan, ngunit hindi niya kailangang akuin ang responsibilidad na iyon. Pangalawa, igalang ang kanilang kaugalian at sumailalim sa ritual ng pagsasama. Pagkatapos, kahit magkaanak, ang magkakapatid at ang komunidad ang mag-aalaga, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Siyempre, maaari rin siyang manatili. Sa isang sulok ng kanyang puso, patuloy na lumalaki ang kuryosidad at kakaibang atraksyon. Sa loob ng 50 taon ng kanyang buhay, hindi niya kailanman naisip ang ganitong bagay. Sa Pilipinas, ang polygamy ay ilegal. At ang isang lalaki na pakasalan, ang tatlong magkakapatid, nang sabay-sabay ay hindi katanggap-tanggap. Ngunit dito, ito ay isang natural na kultura. Bukod pa rito, ang tatlong magkakapatid ay pawang puro at magaganda. Bilang tao, mayroon na siyang pagtingin sa kanila. Higit sa lahat, si Leo mismo ay pagod na sa kanyang nakaraang buhay sa trabaho at kasal at gusto niyang maghanap ng bagong simula. Kung gayon, baka ito na ang tadhana. Sa huli, sa pamamagitan ni Jargal, ipinaalam niya ang kanyang desisyon sa magkakapatid. Kung talagang gusto ninyo at kaya ko, susundin ko ang inyong kaugalian. Sa mga salitang iyon, natuwa ang magkakapatid, niyakap siya, at lumuha. Tila ba isang matagal ng problema ang nalutas. Sinubukan ni Leo na maging kalmado sa labas, ngunit sa loob, kumakabog ang kanyang dibdib. Isang kilig ang bumalot sa kanyang buong katawan sa isiping, ano itong ginagawa ko? Agad na naghanda ang mga matatanda sa nayon. Ayon sa kanila, kapag nagsasagawa ng ganitong ritual ng pagsasama, nagkakaroon ng maliit na pagdiriwang kung saan nagbabahagi ng pagkain, nagpapatugtog ng tradisyonal na musika, at sumasayaw. Ang kasong ito ay medyo kakaiba. Hindi pangkaraniwan na isang lalaki ang makipag-ugnayan sa tatlong magkakapatid ng sabay-sabay. Ngunit nangangahulugan din ito na malaki ang pagtanggap sa kanya ng angkan. Isang araw, isang malaking apoy ang sinindihan sa gitna ng kapatagan. Ang mga matatanda at kababaihan na kumakatawan sa angkan ay pumalibot, tumutugtog ng mga instrumentong tulad ng tambol at nagbibigkas ng mga dasal. Humigit kumulang 30 katao ang nagtipon, at si Leo ay nasa gitna pinalilibutan ng tatlong magkakapatid. Suot nila ang damit na malapit sa tradisyonal na kasuotan, walang masyadong palamuti, ngunit makulay at maganda sa istilong Mongolian. Hindi nagtagal ang ritual, nagbigay ng maikling pagbati ang isang matanda, yumuko ang tatlong magkakapatid kay Leo, at ipinasa ang isang baso ng alak. Uminom din si Leo ng isang lagok ng tila tradisyonal na alak ng nayon, uminit ang kanyang tiyan. Agad na nagkaroon ng maliit na salusalo na may karne ng tupa, tinapay, at tsaa na may gatas, at may ilan ding sumayaw. Nagpatuloy ang pagdiriwang hanggang dapit hapon, pagkatapos, si Leo, kasama ang tatlong magkakapatid, ay dinala sa isang hiwalay na ger sa isang gilid ng nayon. Inayos na ito ng ilang tao para sa kanila. Ginawa itong sapat na malaki para sa isang lalaki at tatlong magkakapatid. Mula ngayon, dito ka natitira sa amin, sabi ni Jargal na may bahagyang pamumula sa mukha. Ngumiti si Oyon at sinabing, pamilya na tayo ngayon. Nakakatuwa, di ba? Tahimik lang na tumango si Narin, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata. Habang lumalalim ang gabi, ang liwanag ng buwan at ng lampara ang nagbibigay ilaw sa loob ng ger.
Isa-isang umupo ang tatlong magkakapatid sa tabi ni Leo. Isang gabi na hindi mailarawan sa kulturang Pilipino. Tumingin si Jargal sa kanya at sinabing, "Hindi kami masyadong strikto sa pagkakasunod-sunod o mga patakaran. Ang mahalaga ay maging maalalahanin tayo sa isa't isa. Sana magkaanak tayo, ngunit hindi ito sa pilitan." Tumango si Leo, kinakabahan ngunit masaya. Nagsimula na ang kanilang pagsasama. Sa unang ilang araw, mailap at maingat sila, ngunit unti-unti rin silang naging komportable. Salitan ang tatlong magkakapatid sa pagtulog sa tabi ni Leo, at minsan ay sabay-sabay silang nag-uusap. Si Jargal ay seryoso at parang isang tagapagtanggol. Si Oyun ay masigla at malambing. Si Naren ay mahiyain, ngunit bigla na lang nagiging mapagmahal. Para kay Leo, bawat araw ay puno ng pananabik. Pagkalipas ng isang buwan, habang nakikipamuhay si Leo sa magkakapatid, naging aktibo na rin siya sa mga gawain sa nayon. Kapag dinadala ng magkakapatid ang mga hayop para pakainin, inaayos ang ger, kumukuha ng tubig, o nangunguha ng mga halamang gamot sa bundok, kasama rin siya. Sa prosesong iyon, madalas siyang tuksuhin ng mga tao na para na siyang tunay na manugang ng kanilang angkan. Naramdaman din niya ang pagtanggap ng nayon na parang kapatid na nila siya anuman ang kanyang edad. Minsan, tinuturuan ni Jargal si Leo ng mga bayo sa kapatagan. Kapag nakasakay na siya sa kabayo at tumatakbo sa kapatagan, tila nag-iisa ang malawak na lupa at kalangitan. Naalala ni Leo ang kanyang nakaraan sa gitna ng mga gusali sa Makati at naisip na ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong kalayaan. Sa tabi niya, ang imahe ni Jargal na hawak ang renda ng kabayo ay mukhang matatag at kahanga-hanga. Mayroong tahimik na pagmamalaki sa kanyang mukha. Si Oyun ay laging masayang nakangiti at madalas magtanong kay Leo, "May pagkain bang Pilipino?" Patingin ng K-pop video sa cellphone mo dahil walang internet signal sa nayon, mga nakasave na file lang ang maipapakita niya. Tuwang-tuwa si Oyun sa mga video at sinabing, "Gusto ko ring magsuot ng ganyang damit." Nangako si Leo, "Balang araw, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na pumunta sa Pilipinas, ipapakita ko sa iyo." At kumislap ang mga mata ni Oyun at sumigaw ng, "Pangako yan." Si Naren ay nanatiling tahimik. Ngunit minsan, kapag silang dalawa lang, nagiging malambing siya. Lalo na kapag tumutulong siya sa pagputol ng kahoy o paglalaba, tahimik siyang lalapit at sasabihing, "Pagod ka na. Magpahinga ka muna." Sabay abot ng isang maliit na panyo. Sa tuwing nangyayari iyon, natatablan si Leo. Magkakaiba silang tatlo, ngunit lahat sila ay nagpapakita ng interes at pagmamahal sa kanya. Isang araw, nagsimulang makaramdam ng pagduduwal si Jargal sa umaga. Sa simula, inakala nilang wala lang iyon, ngunit nang magpatuloy ito ng ilang araw, ipinasuri siya sa isang matandang babae sa nayon. Ang resulta, buntis siya. Nagulat si Jargal ngunit kasabay nito ay nakaramdam ng ginhawa. Sa wakas, magkakaanak na ako. Ayon sa tradisyon ng kanilang angkan, ito ay isang napakagandang balita at sa katunayan, matagal nang hinihintay ni Jargal ang pagkakataong ito. Nagbiro si Jargal kay Leo, "Mukhang tinanggap ng mabuti ng katawan ko ang iyong binhi na may pagmamahal." Nagulat si Leo at nahilo sa isiping, talaga bang magiging ama na ako? Inakala niyang mababa ang tsansa dahil sa kanyang edad, ngunit sa harap ng hiwaga ng kalikasan, walang silbi ang kalkulasyon ng tao. Ngunit sandali lang ang kanyang tuwa. Pagkalipas ng ilang araw, parehong sintomas ang naramdaman ni Oyun. Nagbiro pa si Oyun, "Baka buntis din ako." Ngunit nang suriin ng matandang babae, buntis nga siya. Hindi makapaniwala si Leo. Sa loob lamang ng kalahating buwan, parehong buntis sina Jargal at Oyun. Hinaplos ng magkakapatid ang kanilang mga tiyan, nagyakapan, at nagsigawan sa tuwa. Isang malaking biyaya para sa kanilang angkan. At pagkalipas ng isang buwan, ang bunsong si Naren ay kumpirmadong buntis din. Sunod-sunod na nagbuntis ang tatlong magkakapatid. Hindi makapaniwala si Leo kung posible ba ito. Sa kabila ng kanyang edad na 50, hindi lang isa kundi tatlong magkakapatid ang nagdadalang tao sa kanyang anak. Ito ay isang himala, sabi ng magkakapatid habang lumuluha sa pasasalamat.
Naging parang pista ang buong nayon. Tatlong bata ang sabay-sabay na darating, sabi nila, at nagkatay ng baka para sa isang party. Tuwang-tuwa ang mga matatanda. Matagal na mula nang magkaroon tayo ng ganitong kasaganaan. Pakiramdam ni Leo ay nasa kanya ang atensyon ng lahat. Medyo alanganin, ngunit kasabay nito ay nakaramdam siya ng pagmamalaki at responsibilidad. Sa huli, ako pala ang magdadala ng malaking pagbabago sa tribong ito. Sa unang bahagi ng kanilang pagbubuntis, lahat sila ay nakaranas ng morning sickness, pagkapagod, at pagkahilo. Inalagaan sila ni Leo ng mabuti. Binawasan niya ang kanilang mga gawain, siniguradong kumakain sila ng maayos, at sinunod ang mga payo ng mga matatanda sa nayon para sa pag-aalaga ng buntis. Higit sa lahat, mahirap ang prenatal care para sa tatlong buntis nang sabay-sabay sa isang liblib na nayon na walang ospital. Ngunit ang lugar na ito ay may sariling kaalaman sa panganganak na naipasa sa loob ng maraming taon nang walang tulong medikal mula sa labas. Mayroon silang pananampalataya na magiging maayos ang lahat dahil sa mga matatandang babae na may dekada ng karanasan sa pagpapaanak habang unti-unting lumalaki ang kanilang mga tiyan. Kahit na medyo nahihirapan, puno pa rin ng kagalakan ang kanilang mga puso. Malapit na tayong magkaroon ng mga sanggol, sabi nila habang nag-uusap araw-araw. Tuwing gabi, habang kausap ni Leo ang tatlong magkakapatid, iba't ibang emosyon ang kanyang nararamdaman. Masaya at nasasabik, ngunit laging may tanong na, talaga bang dito na ako maninirahan habang buhay? Prangkang hiniling ng magkakapatid, hindi mo kailangang manatili rito habang buhay. Ngunit kapag isinilang na ang mga bata, sana manatili ka ng ilang taon. Mahirap kung mag-isa lang kami. Nang mahiyain na sinabi ni Narin. Sinabi namin noong una na pwede kang umalis. Pero sa totoo lang, gusto naming tatlo na manatili ka sa nayon. Nang hina si Leo. Sige, pangako. Hindi ako aalis sa ngayon. Lumipas pa ang ilang araw. Nang sina Jargal, Oyun, at Narin ay nasa ika-4 at ika-5 buwan na ng pagbubuntis. Isang malakas na sandstorm ang tumama sa nayon. Nayanig ang mga ger at nagtakbuhan ang mga hayop sa takot. Kinailangan ng magkakapatid na tiisin ang kaguluhan habang mabibigat ang kanilang katawan. Mabilis na minaneho ni Leo ang kanyang sasakyan para ilipat ang mga kambing at tupa sa isang ligtas na lugar at tinanggal ang mga batong gumulong malapit sa kanilang ger. Dahil dito, walang malaking pinsala, ngunit ang magkakapatid ay halos mamatay sa takot. Noong gabing iyon, sabay-sabay silang yumakap kay Leo at bumulong, "Kung wala ka, ano na kaya ang nangyari sa amin?" Sinabi ni Leo, "Proprotektahan ko kayo. Ano man ang mangyari, gagawin ko ang lahat." Habang pinapakalma sila, dahil sa mga sanggol sa kanilang sinapupunan, lalo niyang naramdaman ang kanilang kahalagahan. Ang buong nayon ay nagsimulang umasa sa kanya. Sa wakas, dumating na ang araw ng panganganak. Una si Jargal, na may malaki ng tiyan, ang nakaramdam ng pananakit. Naghanda ang mga matatandang babae sa loob ng ger gamit ang simpleng paraan ng pagpapaanak. Nanginginig ang mga kamay at paa ni Leo sa kaba, ngunit nang makita niya si Jargal na nahihirapan sa matinding sakit, naisip niya, ano ang magagawa ko para sa kanya? Sa kabutihang palad, dahil sa kanilang dekada ng karanasan, maayos na naidaos ng mga matatandang babae ang lahat at pagkalipas ng ilang oras, isang malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw. Isinilang na. Basang-basa ng pawis at gusot ang buhok ni Jargal, ngunit ngumiti siya ng bahagya habang yakap ang sanggol. Naluha si Leo at hindi makapagsalita. Naalala niya ang panganganak na naranasan niya sa Pilipinas, ngunit ngayon nasa ibang-ibang kapaligiran siya. Kasama ang ibang babae at may ibang anak. Napuno ng emosyon ang kanyang puso sa harap ng maliit at mahiwagang buhay. Makalipas ang ilang linggo, si Oyun naman ang nanganak sa halos parehong proseso. Dahil sa kanyang pagiging masayahin, kahit sa gitna ng pananakit, nagbiro pa siya, "Tulungan niyo ako, mamamatay na ako," na nagpatawa sa mga tao. Pagkatapos isilang ang sanggol, halos maubusan siya ng lakas, ngunit sa iyak ng sanggol, agad siyang nagkamalay. "Hindi ako makapaniwalang anak ko ito."
Umiyak si Oyon habang hinahawakan ang mga daliri ng sanggol. Muli, kinakabahang nagbantay si Leo sa tabi, at nang matapos ng ligtas, halos manghina ang kanyang mga tuhod. Sa huli, ang bunsong sinarin ang nanganak. Sa loob ng 3 buwan, sunod-sunod na isinilang ang 3 sanggol. Dahil tahimik sinarin, hindi siya gaanong sumigaw habang nanganganak. Sa halip, tahimik siyang umiyak. At tuwing sinasabi ng mga matatandang babae, kailangan mo pang umire. Huwag kang umiyak, umire ka. Tahimik niya itong sinusunod. At sa isang iglap, lumabas na ang sanggol sa mundo. Niyakap ni Narin ang sanggol at napaiyak. Salamat sa iyong pagsisikap. Ang galing mo, sabi ni Leo habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay. Sa huli, sunod-sunod na nanganak ang 3 magkakapatid. Lahat sa iba't ibang oras, ngunit sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na buwan, nagdiwang ang buong nayon. Napakabihirang mangyari na 3 sanggol ang isilang sa loob ng maikling panahon at nangangahulugan itong naging masagana ang kanilang hinaharap. Ipinagdiwang nila na naging mas matatag ang kanilang angkan. Naramdaman ni Leo ang saya at responsibilidad ng pagiging isang ama. Sa totoo lang, hindi ka panipaniwala na aalagaan niya ang 3 sanggol, ngunit dahil sa pagtutulungan ng magkakapatid at ng buong komunidad, naging maayos ang lahat. Araw-araw, nagigising siya sa iyak ng mga sanggol, ngunit nawawala ang kanyang pagod kapag nakikita niya silang sumususo. Ngayon, si Leo at ang 3 magkakapatid ay nakatira sa iisang jar, sabay-sabay na nag-aalaga ng 3 sanggol. Tuwing gabi, salitan ang mga sanggol sa paggising, kaya't salitan din ang 3 magkakapatid sa pag-aalaga. Minsan, si Leo ang nag-aalaga ng isa o dalawa, kung sa Pilipinas ito, isang magulong sitwasyon na hindi kayang isipin. Ngunit dito, karaniwan ang maraming tao sa isang ger, at dahil ang buong angkan ay tumutulong sa pag-aalaga, hindi ito gaanong mahirap. Naging abala na rin si Leo mula umaga. Habang nagpapasuso ang magkakapatid, lumalabas siya para magputol ng kahoy o mag-alaga ng mga hayop. Pagbalik niya, sasalubungin siya ng magkakapatid, "Salamat sa pagod mo, eto ang kalagayan ng mga anak natin ngayon." Ang mga matatanda naman sa nayon ay palaging dumadalaw para tingnan kung malusog ang mga sanggol at pinupuri si Leo, "Isa kang napakahusay na lalaki." Minsan, kinakantahan ni Oyo ng sanggol ng mga K-pop songs para patulugin. Si Jargal naman, dahil sa kanyang edad, ay responsable sa pagpaplano para sa pag-aalaga ng mga bata. Iniisip kung paano sila bibigyan ng damit kapag lumaki na o kung saan kukuha ng gatas. Si Narin naman, tahimik na tinitingnan ang sanggol at minsan ay bumubulong kay Leo, "Salamat sa pagbibigay ng anak sa aming angkan." Sa ganitong pang-araw-araw na buhay, naramdaman ni Leo na tila muli siyang isinilang. Iniwan niya ang diborsyo, sakit, at kawalan ng pag-asa sa Pilipinas at bumuo ng isang ganap na naiibang pamilya sa ibang lugar. Bukod pa rito, 3 sanggol ang sabay-sabay na nagmula sa kanyang binhi, kaya't naging sentro siya ng isang malaking pamilya na hindi niya kailanman naisip. Minsan, namimiss niya ang sibilisasyon, ang pagkaing Pilipino, ang komportableng shower, at koneksyon sa internet. Ngunit kapag nakikita niya ang dalisay ng ngiti ng magkakapatid at ng mga bata, nawawala ang lahat ng iyon. Bukod dito, walang matinding kompetisyon, pag-aalala sa pera, o boss sa opisina. Siyempre, may mahirap na pisikal na trabaho at panganib mula sa kalikasan, ngunit may init ng isang komunidad na sama-samang nabubuhay. Nang medyo lumaki na ang mga sanggol at nakabawi na rin ang magkakapatid, seryosong pinag-usapan ni Leo at ng magkakapatid ang tungkol sa kanilang pangmatagalang paninirahan. Kapag medyo lumaki na ang mga bata, hindi ba't dapat nating isipin ang edukasyon at buhay sa lungsod? Lubos na sumang-ayon si Oyon. "Gusto ko ring manirahan sa lungsod at turuan ang mga bata na magbasa at magsulat." Si Jargal naman ay maingat na sumagot, "Walang paaralan o ospital sa ating nayon, kaya marahil ay tama na sa tamang panahon ay lumipat tayo sa lungsod o sa isang lugar na mas malapit sa bayan." Tumango rin si Narin, ngunit ang problema ay pera at mga legal na usapin. Kahit sa loob lang ng Mongolia, kung pupunta sila sa Ulaan Baatar, kailangan nilang umupa ng bahay o kwarto at hindi biro ang gastusin. Bukod pa rito,
Kung iisipin ni Leo ang pag-uwi sa Pilipinas, maaaring maging hadlang ang mga komplikadong proseso tulad ng birth certificate ng mga bata at visa ng magkakapatid. Umiling si Jargal at sinabi, "Kung gusto mo, gusto ko ring sumama sa'yo sa ibang bansa pero tatlo kaming sabay-sabay na aalis. At tatlo rin ang mga bata." Naisip ni Leo na hindi pa ito ang tamang oras para magdesisyon. Sa ngayon, palakihin muna natin ang mga bata dito. Kapag kaya na nilang maglakbay, saka natin pag-usapan ng mas detalyado. Maaari akong bumalik sa Pilipinas para maghanda o maaari muna tayong manirahan sa isang lungsod sa Mongolia. Sumang-ayon ang lahat ng magkakapatid. Pati ang mga matatanda sa nayon ay nagsabi, kung nahihirapan na kayo sa pag-aalaga ng mga bata, malaya kayong umalis papuntang lungsod. Gusto namin na manatili kayo. Ngunit ginagarantiya namin ang inyong kalayaan. Naantig si Leo sa kanilang sinabi at kasabay nito, nakaramdam din ng hiya. Okay lang ba sila kung aalis ako balang araw? Ngunit matagal na silang sanay sa mga dayuhang lalaki na dumarating, nag-iiwan ng anak at umaalis, kaya tila kaya nilang mag-adjust. Sa huli, si Leo, ang tatlong magkakapatid, at ang tatlong sanggol ay nagpatuloy na mamuhay bilang isang malaking pamilya sa ilalim ng iisang bubong, na bahagi ng komunidad ng nayon. Nang mag-isang taon na ang mga sanggol, naging maingay at magulo. Ngunit kapag nakikita ni Leo ang magkakapatid na salitan sa pag-aalaga, nakakaramdam siya ng kaligayahan. Ang payapang buhay pamilya na hindi niya nakamit sa Pilipinas ay narito. Ngayon, paminsan-minsan, ay nagmamaneho siya ng kanyang SUV hanggang sa malapit sa lungsod o sa pinakamalapit na klinika para sa mga bakuna. Sa tuwing nangyayari iyon, puno ang kanyang sasakyan dahil kasama niya ang tatlong magkakapatid at ang tatlong sanggol. Sa ospital, natatawang sinabi ng doktor, "Wow, isang ama na may tatlong sanggol ng sabay-sabay, nakakatuwa." Kahit hirap si Leo sa wika, nakikipag-usap siya sa tulong ng magkakapatid. Sa ganitong paraan, unti-unti rin silang nakikipag-ugnayan sa labas na mundo. Dahil sa tatlong sanggol, naging masigla rin ang nayon. Matagal na raw mula nang makarinig sila ng iyak ng sanggol araw-araw at masaya silang puno na ulit ang kanilang mga tahanan. Unti-unti, nakikipag-inuman at biruan na rin si Leo sa ilang kalalakihan sa nayon. Hindi na siya isang turista na mananatili lang ng ilang araw, kundi isang tunay na miyembro na ng komunidad. Minsan, sa gabi, habang nakaupo sa harap ng ger at nakatingin sa mga bituin, nag-iisip si Leo, ako na nga pala ang kanilang asawa at ama ng kanilang mga anak. Isang buhay na hindi ko inaasahan sa Pilipinas. Kapag salita na lumalapit ang magkakapatid at umuupo sa tabi niya para makipag-usap, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Si Jargal ay seryosong nagpaplano, si Oyun ay nagbibitaw ng masayang biro, at si Naren ay tahimik na isinasandal ang ulo sa kanyang balikat. Ang mga sandaling iyon ay bumubuo ng isang mainit na pag-ibig na nakabase sa komunidad. Sabihin na nating lumipas ang ilang taon, ang mga sanggol ay lumaki na, natutong maglakad, at naging paborito ng mga matatanda sa nayon. Magkakaiba ang estilo ng pagpapalaki ni na Jargal, Oyun, at Naren, ngunit dahil sabay-sabay nilang inaalagaan ang lahat, walang gaanong selosan o away. Sinisikap ni Leo na maging patas na ama sa kanilang lahat. Isang kahanga-hangang tanawin kapag sabay-sabay siyang tinatawag na ama ng tatlong bata. Dahil laging kulang sa tao sa nayon, patuloy na masipag na nagtrabaho si Leo. Kapag tumatakas ang mga kambing o kabayo, hinahabol niya ito gamit ang kanyang SUV. Kung may problema sa balon, dala niya ang kanyang pala. At kapag bumubuhos ang malakas na ulan sa gabi, iniikot niya ang paligid ng ger para siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Maraming hirap, ngunit mayroon ding kalayaan at espasyo na hindi niya naramdaman sa siksikang lungsod sa Pilipinas. Salamat sa'yo, panatag kami, sabi ng magkakapatid. Paminsan-minsan, pumapasok sa kanyang isipan ang buhay sa lungsod at ang Pilipinas. Hindi niya binibitawan ang pangarap na ipakita sa kanyang mga anak ang mas malawak na mundo. Ang magkakapatid din ay puno ng kuryosidad na makaranas ng buhay sa lungsod o sa ibang bansa. Ngunit sa ngayon, maliliit pa ang mga bata at kailangan nila ng matatag na pamumuhay, kaya't ipinagpapaliban muna nila ito. Kapag dumating ang tamang panahon,
seryoso nilang pag-uusapan ang planong lumipat sa Ulaan Baatar o sa Pilipinas. Siyempre, malulungkot ang mga matatanda sa nayon, ngunit napagdesisyonan ni na Leo at ng magkakapatid na unahin ang kinabukasan ng mga bata. Kahit na dito sila isinilang, kailangan nilang magkaroon ng pagkakataong makatanggap ng iba't ibang uri ng edukasyon sa malawak na mundo. Ngunit hindi nila tuluyang tatalikuran ang lugar na ito. Gusto nilang mapanatili ang koneksyon sa pamamagitan ng pagbalik o pagbisita tuwing bakasyon. Sa huli, ang kuwentong ito ay tungkol sa isang 50 taong gulang na Pilipinong lalaki na bumuo ng isang espesyal na pamilya kasama ang tatlong magkakapatid sa isang liblib na tribo sa Mongolia, nagkaroon ng tatlong anak at inalagaan sila. Ang lalaking ito ay nakaranas ng diborsyo at mahirap na sitwasyon sa Pilipinas, ngunit sa pagkakataong makilala ang tribong ito, bumuo siya ng isang ganap na naiibang pamilya. Isang bagay na hindi madali sa paningin ng lipunan at maaaring kwestiyunin kung posible ba sa totoong buhay. Ngunit sa katang-isip na tribong ito, kung saan kakaunti ang mga lalaki at may kaugaliang makipag-ugnayan sa mga dayuhan para magkaanak, at dahil iginalang ni Leo ang kanilang kultura at kusang loob na sumali, nagkaroon sila ng isang masayang katapusan. Para sa magkakapatid, sa pamamagitan ng isang dayuhang lalaki, na ipagpatuloy nila ang kanilang angkan. Kung mananatili siya, mas maganda, at kung umalis man, handa ang komunidad na alagaan ang mga bata. Gusto nilang lahat na magkaroon ng anak mula sa iisang ama para mapanatili ang pagkakaisa. Nang tanggapin ito ni Leo, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sumigla ang buong nayon. Habang lumalaki ang mga bata, maaaring pumunta sila sa Pilipinas, mag-aral sa isang lungsod sa Mongolia, o manatili sa liblib na lugar na ito. Ang pagpipilian ay nasa hinaharap. Ang tiyak lang ay sa kasalukuyang sandali, sila ay isang pamilyang nagtatawanan sa loob ng isang jar, nagpupuyat sa iyak ng mga sanggol, at umaasa sa isa't isa. Isang gabi, habang nakatingin si Leo sa langit na puno ng bituin, naisip niya, hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa buhay ko. Natagpuan ko ang kalayaan na hinahanap ko, isang bagong pag-ibig, at responsibilidad, lahat ng sabay-sabay. Kahit sa malakas na hangin, nasa tabi niya ang tatlong magkakapatid. At ang ger kung saan natutulog ang kanyang mga anak ay parang isang kanlungan na hindi maipagpapalit sa anumang bagay sa mundo. Ang maingay at komplikadong sibilisasyon ay tila nakalimutan na. At dito, sa lupa at hangin ng Mongolia, niyakap siya, si Leo, na minsan ay nawalan ng direksyon, ay mayroon ng tatlong asawa at tatlong anak na matatawag niyang pamilya. Sa isiping iyon, umiinit ang kanyang puso at nagkakaroon siya ng bagong responsibilidad at pag-asa. Ang angkan na ito ay magpapatuloy sa susunod na mga dekada at habang lumalaki ang mga bata, aalagaan sila ng liblib na lugar na ito. At si Leo mismo, sa prosesong iyon, ay makakahanap ng bagong kahulugan ng kaligayahan. Kung sila man ay lilipat sa lungsod, pupunta sa Pilipinas, o mananatili sa kapatagan magpakailanman, ay hindi pa napagpapasyahan. Ngunit ang buhay ay palaging isang paglalakbay sa mga landas na hindi inaasahan. Ang mahalaga ay ang katapatan at pagkakaisa sa kasalukuyan. Dahil si Leo, ang tatlong magkakapatid, at ang mga bata ay malalim ng nakaugat sa isa't isa, saan man sila mapunta, mananatili silang isang pamilya. Ang 4 na panahon sa Mongolia ay marahas. Sa taglamig, umaabot sa negatibong temperatura, at sa tag-araw, may init at sandstorm. Sa gitna nito, natutong mabuhay ang mga nomad. Ganoon din si Leo, ang tatlong magkakapatid, at ang mga bata, maaari silang dumaan sa maraming pagsubok. Maaaring magkasakit ang mga bata, magkaroon ng problemang pinansyal, o tamaan ng kalamidad. Ngunit magkahawak kamay nilang lalagpasan ang lahat. Sa ngalan ng pamilya, at sa pamamagitan ng kaugalian at diwa ng komunidad ng tribong Mongolian, magkakaisa sila. Ngayon, sa loob ng jar, umiiyak ang tatlong sanggol, at habang abala ang magkakapatid sa pagpapakalma sa kanila, tumutulong din si Leo. Ako na ang mag-aalaga sa isa, ikaw naman ang sa anak ni Narin. Sigaw ni Oyun. Habang sinasabi ni Jargal, ako naman ang maghahanda ng pagkain. Ang kanilang itsura ay medyo magulo,
Ngunit ito ang normal na araw-araw na buhay ng isang mainit na pamilya. Ibang-iba ito sa tinatawag na normal na pamilya sa Pilipinas, ngunit puno ito ng taos-pusong pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Ganito umiikot ang buhay. Sa dulo ng walang katapusang kapatagan ng Mongolia, lumulubog ang araw, at sa gabi, nagniningning ang mga bituin sa buong kalangitan. Sa ilalim nito, sa isang ger na may maliit na ilaw, naroon ang isang 50 taong gulang na lalaki na dating nalulunod sa kalungkutan, ang 3 kabataang babae na kailangang ipagpatuloy ang kanilang angkan, at ang 3 sanggol na kasisilang lang sa mundo. Ang pamilyang ito, na tila kakaiba, ay naging pinakamahalagang ugnayan para sa isa't isa. Hindi pa tapos ang kwento. Marahil, marami pang pagsubok at desisyon ang haharapin ng pamilyang ito. Ngunit isa lang ang natutunan ni Leo, ang buhay ay minsan lang, at kung sa anumang paraan ay makakamit mo ang pag-ibig at pagkakaisa, sapat na iyon para maging makabuluhan. Ang pagkikita nila ng 3 magkakapatid ay nagbigay sa kanya ng kalayaan at panibagong responsibilidad. Iyon mismo ang sapat na para baguhin ang huling yugto ng kanyang buhay. At sa gayon, ang kakaibang relasyon na nagsimula sa pagdating ng isang dayuhan ay nagdala ng bagong sigla sa liblib na lugar ng Mongolia. Ang magkakapatid ay nagtagumpay sa pagpapatuloy ng kanilang angkan at binasbasan sila ng mga taga-nayon. Si Leo ay tinanggap bilang isang miyembro ng nayon at unti-unting nag-ugat sa lupaing iyon. At balang araw, kahit na lumaki ang mga bata at umalis para makita ang mas malawak na mundo, ang pagmamahal na itinanim ng kapatagan, ng Jer, at ng 3 magkakapatid ay hindi magbabago. Marahil, balang araw, dadalhin ni Leo ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Sa panahong iyon, maaring magulat ang mga tao at sabihing, hindi ka panipaniwala, isang lalaki na nagkaanak sa 3 magkakapatid. Ngunit hindi ba't ang buhay ay palaging isang pakikipagsapalaran na hindi mahuhulaan? Sa sandaling ito, sa kapatagan, nagniningning ang mga bituin at sa loob ng ger, puno ng init at tawanan ng isang pamilya. May hihigit pa ba sa buhay?